Have you ever wondered what really goes on behind the screens of the virtual assistants you hire or want to become? The late nights, the impossible clients, the breakthroughs nobody saw coming, the moments that changed everything. I'm Loy Mundo, your VA mentor, and this is The Untold VA Stories. Every episode, we go behind the screen and share the stories that never make it into the highlight reels. Real VAs, real stories, the ones nobody talks about. Isang kaibigan ko na VA, third client na niya sa loob lang ng isang taon, o 'di ba? Palaging pare-pareho yung dahilan 'pag nagre-resign siya. Um, she would always tell me, "Ay, hindi bagay sa akin yung client, kaya siya nag-resign." Kaya naman, "Ay, Loy, ang hirap kasi ng schedule." O kaya minsan sasabihin niya, "Hindi ko type yung setup nila, eh." At tuwing nangyayari yon, ito rin lagi yung tanong niya sa akin, "Bakit ba parang ako lang lagi yung may problema?" Tinatanong niya yun sa akin. Sabi niya, bakit daw siya laging yung may problema? And she would always resign nga doon sa client, even if the clients are already high-paying clients. So, I realized hindi siya lang naman. Maraming mga virtual assistants, yung ganun din yung nagiging cycle ng career nila as a VA. At last week, na-try ko yung isang AI, no, i-share ko na din sa inyo. Tinatawag siya na Rila. Yan, Rila. Galing sa isang platform na kung tawagin ay Test Gorilla. So, if naka-experience na kayo nito, it's a AI tool within a certain platform which we call as Test Gorilla. Ginagamit ang Test Gorilla para magbigay ng assessments online. For most companies na in-applyan ko, they would select certain questions or skill set doon ng question, and then naka-timing yun, may time siya. May time allotment. Within 10 to 15 minutes dapat matapos mo yung assessment, and then the result will go to the client or dun sa nag-hire na company. So, nag-interview sa akin nga, no, yung company na yon, and they were using this tool. So, hindi tungkol sa skills ko, kundi tungkol sa klase ng trabaho na dapat ko talagang tanggapin yung tinanong nung Rila na AI. At doon ko na-realize yung kaibigan ko, hindi naman talaga siya yung problema, or even the other VAs, no, hindi kayo yung problema. Wala lang siya talagang sagot sa 5 tanong na na-encounter ko doon kay Rila na dapat niyang sinagot niya bago pa siya mag-apply. So kung kayo ay newbie or baguhang virtual assistant, then this episode is for you. Yan. So, ang ginawa nung Rila, tinanong niya tong 5 questions sa akin. So, it's in English, yung AI. English niya kayong tatanungin. May pipindutin kayo doon na button, and yun, magsisimula na siyang magtanong. And pag di niyo naririnig yung tanong, pwede niyo ipaulit sa kanya. Pero yun nga lang, English niya siyang kakausapin. So, una sa tinanong niya, it's about yung ideal company culture na gusto mo as a VA. Kung pagtatrabaho ka sa isang company or bagong client, anong kultura ng kliyente na yun, yung dapat meron sila. Then, pangalawa niyang tinanong sa akin is, paano ako best nagwo-work? No? So, tatanungin ka niya kung yung gusto mo ba yung may teammates ka or individual contributor ka. Yun. And when we say individual contributor, yun yung nag-iisa ka lang, gumagawa ng trabaho mo. It could be binibigyan ka ng instruction, or it could be ikaw mismo lang yung nag-iisip kung ano yung gagawin mo sa trabaho mo. And then meron naman yung may teammates ka na yun nga, meron ka mga ibang kasamahan, whether Filipino man o hindi, may kasamahan ka dun sa company na yun. And then you work together para tapusin yung project or deliverable. And then pangalawa, saan ako papunta? Anong career path yung gusto ko? Yun, tinanong sa akin ni Rila yun. And anong klaseng role yung gusto ko? No? So, dinescribe ko. Sinabi ko sa kanya kung anong gusto kong sa maging career path ko, anong klase mga trabaho yung pinupursi kong gagawin on a day-to-day basis doon sa client na magugustuhan ko. Yun. And then pang-apat is, ano ang gusto kong bayad or pay, yung salary, saka anong benefits na set up ba. So sabi ko gusto ko flexible hours, gusto ko sana hangga't maaari pang umaga, tapos yung I could work any time of the day, and if ever man na sasabihan ako na pumasok during the business hours ng kliyente, it's more for meetings or mga klase ng trabaho na doon mo lang talaga magagawa sa business hours ng kliyente. So, dinescribe ko rin yun, as in dinitalye ko doon sa AI. And then yung panglima na tinanong niya is ano daw yung deal breaker para sa akin. When you say deal breaker, yun yung kapag ka nag-negotiate na kayo or tinatanong ka na nung kliyente kung ano yung hindi mo palalagpasin, yon. And then sinabi ko na ayoko nagtatrabaho ng weekends.
And at the same time, gusto ko lang Wednesdays, medyo late akong papasok kung halimbawa US-based yung client na yon. Kasi meron kaming worship services kapag Wednesday. So yung mga ganon, so halimbawa mga mommies no, na nagpapa-breastfeed or mga estudyante pa kayo na nag-aaral pa, nagkukuha pa ng thesis and all, i-explain nyo doon sa Rila yung AI para ma-note niya yon, ma-save niya doon sa system nila and mahanapan kayo ng trabaho na uugma doon sa gusto nyong preferences. And then yun nga, sa mga tinanong niya sa akin, sa batch na yun ng question is, yung mga bagay na kapag nandoon, aayawan ko na talaga, no? Ano daw yung mga bagay na kapag nag-i-exist yun sa isang company, mag-aalis ako sa company. So, dinescribe ko rin. Sabi ko, ayoko nung parang mina-micromanage ako, laging parang dragon na nandiyan yun sa bato ko at hinihingahan akong ganyan. Parang tinitingnan lahat ng ginagawa ko. So, kahit gaano pa kaganda yung offer kako, kung ganun yung magiging environment, aayawan ko. So, i-describe nyo rin yon doon sa AI na yon, si Rila. So, isa-isayin natin to, no? Sabihin ko sa iyo yung mga sinagot ko sa bawat isa and ipapaliwanag ko kung bakit yun yung naging sagot ko and bakit tinatanong din sa atin yung mga yan ng AI. At pagkatapos, kayo naman, no? Total, ililista nyo to, di ba? Ililista nyo yung mga questions na yan. Kayo naman, ilista nyo din yan sa isang papel, sa notepad nyo dyan, sa cellphone nyo, at sagutin nyo rin, in all honesty, yung sarili ninyo. It doesn't matter kasi kung newbie ka. Actually, very important pa nga ito sa isang baguhang virtual assistant. Huwag tayong magkasya na kung ano na lang yung trabahong opening dyan, yun yung applyan natin. Hindi dapat ganun. We have to really be intentional and purposeful doon sa ina-applyan nating trabaho. So, without further ado, kunin nyo na yung notebooks nyo, tandaan nyo na yung notepad nyo sa cellphone nyo, and aralin natin itong mga tinanong sa akin ni AI Rila. So, bit 1, ipaliwanag ang category. So, at tanong dito, hindi anong industry gusto mo eh. No, hindi ako naman tinanong nung ganun. Mas malalim siya sa anong klaseng environment. No, yun yung tinanong sa akin. Anong klaseng environment ang kaya mong tiisin araw-araw nang hindi ka naiinis o nade-drain. Yan. May mga client kasi na mga high growth startup ko tawagin, mabilis, lagi may bago, minsan magulo din pero at the same time exciting. So kako yung mga ganong klaseng trabaho yung gusto ko kumpara sa isang established na company. Pero of course there will be VAs, alam ko iba sa inyo gusto nyo established na yung company, no? Hindi na yung parang lahat bubuin nyo pa parang ganyan. So nasa sa inyong preferences yan, which is yun nga, i-explain nyo doon, i-describe nyo doon sa Rila na AI. So, may mga client naman kasi, like I said, established na, matatag na, structured na, may existing process na sila. So, kung ano yung SOP nila, yun na lang yung susundin. So, may mga ganon, no? May mga VA na gusto ganon na. So, wala naman talagang tama o mali doon, no? Whether gusto nyo yung startup pa lang, na parang lahat bubuuin pa, or yung structured na, nakatulad no, na may SOP na, susundan na lang yung user guide nila or work instructions. Ang tanong lang kasi doon is, alin sa'yo yung mas nakakapag-energize? Na kapag pumasok ka everyday, parang lagi kang go na go, no? So, alin doon? Alin sa ganong klaseng trabaho or company yung gusto nyong pasukan? Now, yung pangalawa is, personal answer ko to ha. Sa akin ang sinagot ko noon, nung tinanong sa akin yun is, yun nga, high growth startup ako yung gusto kong pasukin. And bakit? Kasi gusto ko yung may laging akong sinosolve na problema. Parang gano'n. Mas masaya ako pag may bagong problem or may bagong deliverable or task na dapat tapusin at sagutin. May bagong sistema na kailangan buuin. Hindi yung routinary ba o repetitive, hindi yung paulit-ulit lang. Well, for some VAs, gusto nila routinary, gusto nila repetitive para may may routine sila na yun ang ginagawa nila. But for some VA katulad ko, ayoko naman ng gano'n. So, ilagay nyo rin yon sa checklist nyo. No? Para pag tinanong ni Rila, masabi nyo kung gusto nyo yung repetitive o yung gusto nyo yung laging may something new na magagawa. Ng VA na gusto nagsosolo ka lang, no? Parang kayo lang dalawa ng kliyente. Or mas gusto mo at mas effective kang VA kung may kasama kang iba, kung may ka-teammates ka. Solo, no? May solo kasi na laging nasa Slack, laging kausap yung team. Pero solo pa rin yun in a way. Meron ding solo talaga na bigyan mo lang ako ng task, iwanan mo lang ako nang bahala dyan. Bibig ko yung deadline, kabuli ko yung deadline. So ako, yung personal answer ko doon, mas gusto ko yung solo. Tapos gusto ko yung deep focus work. Kapag binigyan na ako ng tatrabahuhin, gusto ko nakafocus na ako doon, mga 1 to 2 hours. Gagawin ko siya, magbe-break ako, then another round ng 1 to 2 hours. That's why I implement Pomodoro sa pag nagtatrabaho ako. So, ibig sabihin nga noon, mas productive ako kapag may malaking bloke ng oras na walang putol, no?
walang every 15 minutes nagche-check-in ka, no? So bigyan mo ako ng malinaw na goal, tapos hayaan mo lang ako diyang magtrabaho ng tuloy-tuloy, yon. Ganong klaseng trabaho yung gusto ko. Well, nung newbie ako, mas gusto ko yung laging nandiyan yung kliyente. Lagi akong binibigyan ng kung anong gusto niyang ipagawa sa akin. Pero nung medyo nag-mature na ako, mas gusto ko na nagmi-meeting na lang kami once a week. Tapos i-discuss namin yung kailangan tapusin within this week. And then ako nang bahala na mag-isip kung ano yung kailangan para dun sa trabaho na dapat namin or napagkasunduan namin katapusin ko for that week. So very independent, 'yon. Pero nung baguhan pa lang ako, gusto ko yung lagi kaming nagmi-meeting ng client, tinatanong ko siya kung anong gusto niya, kung ano puwede kong maitulong sa kanya, ganyan. So like, ewan ko lang, like I said, even if newbie VA kayo, kung gusto niya na yung gano'ng klase na nagsusolo kayo, hindi kayo mina-micromanage, naiisip niyo na kung ano yung mga dapat niyong gawin, then sabihin niyo, 'di ba? Sabihin niyo dun sa AI para mabigyan niya kayo nung, yun nga, ah, profiling nung mga gusto niyong preferences. So real talk lang ngayon kasi, kung ikaw, yung klase ng tao na kailangan na constantly chine-check-in, like yun nga nung baguhan ako, gano'n ako, kailangan ng daily huddle, mga daily tawag para namo-motivate ka. And wala namang mali do'n, 'no, hindi walang ano do'n, walang problema do'n. Pero kapag pinilit mong tanggapin yung let's say gano'n yung gusto mo, pero ang nakuha mong inuuhan mong kliyente o trabaho is yung nagde-deep work ka, yung walang nagma-micromanage sa'yo, mag-iiba expectation mo, mag-iiba din expectation ng kliyente. And dun ka mag-start na ma-burnout. Dun ka mag-start na mapagod kasi hindi maganda talaga yung nagiging output mo or maganda man yung output mo pero parang lagi kang hindi satisfied, no? So, yun yung tinatawag na mismatch of ano expectation sa pagdating sa trabaho. Kaya very important na that you as early as now before ka pa mag-apply, i-clarify niyo na yon sa sarili niyo. Para pagka nagbabasa na kayo ng job ad diyan, na makikita niyo na ito pala yung gusto ko, ganitong klaseng kliyente yung gusto ko. So yan yung a-applyan ko. Now, like I said, ang gusto kong i-ano, sabi niya, "Gusto mo bang maging expert sa isang bagay o gusto mo bang maging leader na nagha-handle ng isang team?" Then sabi ko, "Mas gusto ko ata yung individual contributor ako, expert individual contributor." Yung tipong individual contributor ka, pero at the same time, the team is relying on you, the project is relying on you, pero wala ka talagang direct na sinu-supervise na team. So, ayaw ko nga kasi nagma-manage ng tao, gusto ko um, yung pinakamagaling na kung saan ako magaling na skill, yun yung ginagawa ko. Halimbawa, executive assistant ka, gusto mong maging magaling sa calendar management or pag-aalaga ng inbox ng iyong kliyente o di naman kaya gusto mo yung nagko-coordinate ka ng project, no? So, iba naman kasi kapag yung ang gusto mo, team lead ka, no? May team ka, may sinu-supervise kang team. For new BBA maybe baka hindi 'no, na agad-agad gano'n agad. Pero malay niyo, 'di ba, halimbawa background niyo nung corporate days niyo nagti-team lead na talaga kayo. So puwede din naman kayong agad-agad makakuha ng trabaho na team lead agad din kayo sa kliyente. So hindi din naman ano 'yun, kahit new BBA possible na mangyari 'yun. Ang tanong nga do'n is, if gano'n nga yung gusto mong klase ng trabaho, ng setup. So ako yung sinagot ko nga is gusto ko expert individual contributor ako, kasi sa ngayon mas gusto ko yung lumalim pa yung craft ko o yung skills ko for a certain, trabaho, and gusto ko yung maging pinakamagaling ako do'n sa ginagawa kong yon kaysa yung nagma-manage nga ako ng team or tao. Pero hindi naman ibig sabihin nun hindi ko na gagawin yun. Halimbawa bigyan ako ng opportunity to lead a team, gusto ko pa rin, puwede ko namang gawin. Pero hindi yun yung preference ko 'no, as a virtual assistant. Kumbaga hindi yun yung gusto kong tahakin na direksyon. So, bakit ito madalas nakakalimutan ng mga virtual assistant 'pag nag-a-apply sila? Marami sa atin kasi tinatanggap na lang yung role, kung ano yung makita natin sa job ad. Kasi nga wala pang work o ano, yun na papatusin na natin. Kahit hindi naman talaga yun yung gusto mong maging direksyon nung career mo later on. Tapos isipin mo, saka ko na lang isipin pagka nandun na ako sa loob ng kliyente sa trabaho, which is wrong. Dapat talaga early on, doon pa lang sa paghahanap mo, na-identify mo na, gusto ko ganito ako, individual contributor, ayoko yung nagma-manage ng team. I-identify nyo agad. So, 'pag di nyo kasi nagawa yun, let's say, inaccept nyo yung trabaho na yun, let's say gusto nyo individual contributor nga kayo, pero nailagay kayo as a team lead, 6 months pa lang, let's say gano'n, wala, burnout na kayo. Ayaw niyo na, magre-resign na kayo. Nasa maling client ako, sasabihin niyo ganyan sa sarili niyo. So, dapat align talaga do'n sa gusto niyo maging direksyon or
career path. Pause muna tayo, pakilista 'to. Ano yung gusto mong maging, role mo sa company na yon? Gusto mong maging expert sa isang lane or gusto mo bang mag-grow papunta sa leadership or management? Now, we talk about sahod and benefits kasi lagi naman din tinatanong 'to ng recruiter or ng kliyente, 'di ba, kung magkano yung gusto nating sahod or benefits. Well, bago pa kayo maghanap ng trabaho or even before the interview, ilista niyo na 'yon. 'Pag tinanong sa inyo, what is your desired salary and benefits, at nakalista na yon, no? I-assess nyo na, okay, ito yung scope of work, ito yung gusto ko maging sahod ko dito. Kasi even if newbie VA ka, and let's say, di ba, nasa job ad, nakita mo, may job ad na tig $2 lang, may job ad na tig for $5, at may job ad na tig $10. Even though tempting na mag-apply doon sa tig $10, pero kung mas komportable kayo doon sa tatrabahuhin mo sa $5, mas patusin mo yung $5 kesa doon sa $10. Yan. And this is why. So, dito, hindi lang kasi ang itatanong nyo sa sarili nyo kung magkano yung gusto nyo. You need to be very specific. So, ano ba talaga yung priority mo? May mga tao kasi gusto nila base pay lang, kahit walang benefits. Tapos, meron naman ding tao na gusto base pay plus benefits. So, may iba naman, okay lang yung katamtamang sahod nga, pero okay sa kanila kasi gusto-gusto nila yung trabaho, which is ako yun. Kalimitan ganun ako. Gusto-gusto ko yung trabaho kaya minsan kahit hindi kagandahan yung offer, pinapatos ko, inuuohan ko. Kasi mas nagtatagal ako sa ganung trabaho kapag gusto ko yung ginagawa ko to sa trabaho na yun, kumpara sa high paying nga yung job, pero hindi naman ako, tingin ko talagang hindi ako magtatagal. Diba? So, yun. So, ako naman, nung tinanong sa akin ng AI yun, sagot ko is, gusto ko optimize yung salary ko. Ibig ko sabihin doon is, mas gusto ko yung malinaw at consistent na sahod kada buwan, no? Ayoko yung nakalagay sa kontrata 4 hours a day pero in real life, 'pag pinagtatrabaho ka na niya, maswerte ng maka 1 hour per day ka, which nangyari sa akin 'yan. May naging ganyan akong kliyente. Per kontrata namin 4 hours a day ako, but nung nandun na ako sa trabaho kalaunan, hindi na. Dati nung simula yan 4 hours a day. Pero as the project, progresses, sabi ko bakit tigwa 1 hour na lang ako halos? Maswerte na kung maka 1 hour ako, no? Hindi dahil sa walang tatrabahuin, but more of, naging specific kasi siya sa kung ano yung gusto lang niyang tapusin ko. So sabi ko, there are so many things that needs to be done on your business. So why you are not allowing me to do that? And then, hindi naman siya din nag-respond noon and sabi niya, we have to take it a little slow. There's so many things na nangyayari sa business niya. Kaya gusto niya, kung ano lang yung mapag-usapan namin during our catch-up calls ng Mondays, yun lang yung tatrabahin ko for the whole entire week. So, I ended up resigning sa kliyenteng yon. Kasi walang kasiguraduhan yung 4 hours a day. So, ayun. So, gusto ko more, sabi ko doon kay Rila sa AI want something na not kasiguraduhan, but more of, may consistent talaga na sahod. So, kaysa yung nagpa-promise nga na may malaking bonus ka, na baka dumating, yung alam ko din naman may mga taong risk takers eh. And gusto-gusto nila yung mga commission heavy, no? Yung okay lang base pay pero pagka nakakuha ka ng kliyente na para sa kliyente mo, magkakaroon ka ng high commission. May mga ganun eh. Pero ako gusto ko mas consistent na monthly pay. So, yun yung dinescribe ko doon sa AI. Yan. So for sales people, maybe very tempting sa kanila yung gano'n na kahit mababa yung base pay pero malaki yung commission, depending yun sa output nila and very confident sila na they could close a sale, for example. Then, yung ganong klase ng trabaho yung gusto nila, which is that's not a consistent pay. Meron naman yung katulad ko nga na gusto consistent yung pay. Na every month, ito yung papasok sa aking trabaho, ito yung papasok sa aking kikitain ko. Yun. So, i-clarify nyo agad yun sa sarili nyo. Anong klaseng pay or salary or benefits yung gusto nyo. And ako, when it comes to benefits, hindi ako masyadong nag-aano sa benefits. Okay lang sa akin may benefits if the base pay is medyo mababa. Hindi at par doon sa gusto kong expected salary ko. So, binabawi nung benefits yon. Pero, if there will be no benefits, then gusto ko mataas yung base pay ko. So, bakit dapat malinaw yan bago kayo makipag-negotiate or even before you click that apply button sa nakita niyong trabaho dyan sa online? Kapag di mo kasi alam kung ano talaga yung priority mo, madali kang mag-guilt trip pag nane-negotiate na kayo ng sahod. So, halimbawa, bibigyan ka ng client ng mababang base pay, pero sasabihin niya, may malaki ka naman potential bonus kung sakali. Or magkakaroon ng profit sharing pagka maganda yung performance ng business, ganyan. Kung hindi mo alam na gusto mo pala yung salary optimize, yung laging
consistent, may monthly pay ka na regular, baka tatanggapin mo agad yun, no? Tapos, later on, magsisisi ka. Tapos ng ilang buwan, aayawan mo na yung trabahong yun. So this is what you need to take note of, just sa notepad nyo. Mas priority mo ba ang stable at predictable na sahod? Or okay lang sa'yo yung variable na pay basta may potential na malaki yung papasok na bayad? Is ano yung deal breaker mo? So explain ko lang na ito yung mga bagay na kahit gaano pa kaganda lahat ng aspeto, like for example, sahod, kultura, okay, di ba? Tapos may growth ka doon sa company na yun na papasukan mo. Kapag itong mga non-negotiable mo, eh hindi natupad, mag-walk away ka rin sa trabaho. So ito yung mga tinatawag nga nating non-negotiable or deal breakers. So before pa kayo maghanap ng trabaho, ilista nyo na yan. Before pa kayo magpa-interview, ilista nyo na yan. And during interviews, sabihin nyo yan. Kahit hindi tinatanong ng HR or ng kliyente, sabihin nyo, what are your non-negotiables o yung mga deal breakers nyo. So kung nung tinanong sa akin ng AI yon ni Rila, ang sagot ko, gusto ko standard business hours, no on-call. Ayoko ng on-call. Ibig sabihin nun, kahit gaano pa kalaki yung offer, kapag merong on-call setup, ayawan ko yun. No? Yung tipong lagi ka naka-standby, kahit weekend. No? Parang ang utak mo, ay, anong nangyari doon sa ano, may kailangan ako i-check. Which again happened to me. So one of the tasks ng kliyente is to manage yung FB ads niya and then to respond dun sa mga magtatanong sa FB ads. Kasi the FB ads, ang call to action is to comment something or to message something. And then kapag minessage nila yung word na yon, na mano-manong kailangan sagutin yung potential client. And meron kang susundan na script. So, even weekends, may pumapasok na mga tanong. Eh, ang pinaka-ruling na sinet up ng kliyente is dapat within an hour of nag-pop up yung ganong comment, sasagutin ko. So sabi ko, paano pag weekends? Will I also do it? Parang ganon. So, wala kaming naging clear rule about doon. And it ended up na yung naging performance ng campaign na yun, pangit. Kasi most of the question ended up during the weekends. And at the same time, nung time din na yon, yung mga pumapasok na potential clients sana or yung mga nagko-comment, they are not actually potential clients. So, pangit din talaga yung ads. By the way, hindi ako yung gumawa ng ads. Third party. So, ayun, dapat nating linawin yon yung mga ganong non-negotiables natin or deal breakers natin sa unang part pa lang ng hiring process. Kasi, ayun, madalas makalimutan ng mga newbie to eh. No, yung mga VA, hindi na nga nila naiisip na banggitin yan eh, na, pagka Wednesdays po, hindi ako pwede, kung sakali late ako papasok kasi mayroon po kaming like, worship service. Pag di mo kasi nasabi yon and then pag nandun ka na sa trabaho, at nakalimutan mo, saka mo lang sasabihin, and hindi pala okay kay client yung ganun, paano na? Diba? So, on the onset pa lang, on the interview pa lang, sabihin nyo na, what are your non-negotiables? And if this is a green flag client, i-respect nila yung non-negotiables nyo. Pero if red flag client yan, sasabihin nila, ay, hindi pwede sa amin yung ganun eh. Hindi naman red flag, pero there are clients kasi talaga na hindi din sila mag-bend doon sa gusto mo. No? For example, yun nga, yung malilate ka ng pasok ng certain day kasi meron kang worship service, like a nga. So, some clients wouldn't accept that. Pero there are clients who would. So I would prefer to go with a client who would accept those non-negotiables ko. Diba? So, yun yung isa sa mga highly recommended ko for virtual assistant. Pag ini-interview kayo, tanungin o hindi yan ng HR or ng client, sabihin niyo, can I just share my non-negotiables? And then yun, sabihin nyo, I don't work on the weekends, I only work Mondays to Fridays because on weekends, that's already my family day. Okay? O kaya naman, let's say breastfeeding mom ka, you would say, there will be times that I had to step out of the desktop or the laptop or in front of my laptop because I'm gonna be breastfeeding my baby. I hope that's okay with you. And then I'll just continue after doing so. Parang ganun. So, ilatag nyo yon guys. Ilatag nyo yon. Even if newbie VA kayo, ilatag nyo yan. Magkaroon kayo ng courage na ilatag yan sa kliyente. Kasi mas magugustuhan pa nga ng kliyente dahil nagiging open kayo sa preferences nyo, sa mga non-negotiables nyo. Hindi, kumbaga, at earlier stage pa lang, malinaw na. Ngayon sabihin ng iba, naku, baka hindi ko makuha yung trabaho just because of that. That's exactly it. Why would you get a trabaho na hindi na marerespect yung non-negotiables mo? Di ba? Kaya ka nga nag-work so that you could be able to do those non-negotiables mo. No, like breastfeeding or worship service or whatever that is. Kasi gusto mong gawin yun. 'Di ba? During those times na dapat mong gawin yung mga bagay na yun. So, if the client or yung job na ina-applyan nyo doesn't accept that, then so be it. Huwag kayong mag-atubiling hindian yung trabaho, no?
And there are job ads kasi na hindi naman sinasabi agad yun. Nababanggit na lang yan during the interview process. Okay? And as a newbie, alam ko nakakatakot na paano kung magkakatrabaho, kung choosy pa akong ganyan. Well, ang sagot lang dyan is, if the right client is there, mismo yung kliyente pa nga ang pwedeng lumapit sa inyo kahit newbie VA ka. No? And it's a matter of, I would say, mind setting it, no? Yung tinatawag na minamanifest nyo na, okay, I will attract this kind of clients. No, this kind of clients yung makukuha ko and makakasalamuha ko during my LinkedIn networking dyan. Diba? Because that's true, that happens. What you tell your brain to do, that's what actually happens. So if if you don't tell your brains na ito, yung mga non-negotiables mo, then ang madalas mong makukuha ang kliyente, yung mga hindi nag-a-accept ng non-negotiables mo. So, bakit siya importante itong 5 to kapag nagjajabahan kayo? So, ngayon na nasagot na natin no, yung 5 na itatanong nung test RILA na yan or AI RILA, company culture, work style nyo, career direction, pay priorities, at deal breakers, bakit nga ba sila importante? Lalo kapag newbie VA ka. Well, I would love for you to create a comment there sa podcast episode na to and i-share ninyo why pa nga importanteng itong 5 to masagot na ninyo bago pa kayo magtingin sa job ad or magpa-interview. Kasi totoo, pag naghahanap tayo ng trabaho as a VA, lalo na pag nag-umpisa pa lang kayo, ang tendency kasi natin tanggapin na lang kahit ano eh. And when I say kahit ano, basta may bayad, basta kikita. And for me, naintindihan ko yan kasi napagdaanan ko din naman yan no, nung nagsisimula ako. Lalo na kung kailangan nyo talaga ng trabaho. Pero kasi ang mangyayari kapag hindi malinaw yung filters nyong yan, and tumatanggap tayo ng mga kliyente na pwede na yan or pwede naman. Tapos ilang buwan or kahit isang linggo pa lang, pagod na tayo. Ayaw na natin. Gusto na natin mag-quit. So, it's a waste of time. Diba? Hindi dahil sa trabaho mismo, kundi dahil sa hindi aligned or tugma yung setup na gusto mo or preferences mo doon sa pinagtatrabahuhan mo. Doon nagsisimula yung cycle na yun eh. No? Yung magre-resign ka, apply ulit, tatanggapin ulit, kahit ano, magre-resign ka lang ulit. So imagine that cycle. And guys, nakakapagod yun. Yun nga lang mag-apply ka, magpa-interview, yung whole cycle ng recruitment process, nakakapagod yun pagdaanan, di ba? And bawat pagre-resign nyo kasi, hindi lang oras yung nawala eh. Yung kumpiyansa mo sa sarili mo, nawawala yun. Every time that cycle repeats itself. So the more na mas madi-demotivate kang mag-apply, mas magiging parang in a way anxious ka sa pag-a-apply. Yan. Obserbahan niyo yan, guys. Yung ganung cycle na nag-apply ka pero kahit hindi na meet yung 5 yon na na-set up mo para sa sarili mo, pinatos mo yung trabaho. And kung sakali mang magtagal ka, it's because yun nga, kailangan kasi or dahil wala pang kapalit. It's draining. Nakakapagod yun, guys. Though you can earn, pero you'll never be happy doon sa ganung setup. And magja-jump ka ng trabaho, makikita ng HR, why your current is lagi kang nagja-jump ng trabaho, lagi nagpapalitin ng short period of time, iba na naman yung kliyente mo. It's because of that. Hindi nyo kinlaro yung gusto nyong makuhang kliyente. Anong klaseng environment, anong klaseng pay, anong klaseng trabaho or growth yung nakikita nyo doon sa ganung mga projects. So yung goal nitong listahan na to, yung 5 nabanggit ko sa inyo, and that's why I really like that RILA AI is gawin nyo siya. Gawin nyo siya ngayon. Hindi para maging picky kayo, but rather magkaroon kayo ng goal. Kung anong klaseng trabaho talaga yung saswak sa inyo. And hindi yan yung ang goal niya is parang yung oo, no? And then ang totoo talaga ay ayaw mo naman, 'di ba? So pag ganun kasi walang guilt feeling yun eh. And you like I said, you'll attract the right client basta mina-mindset nyo siya ng tama din. So you need to set up those 5 filters or you need to ask yourself those questions that we have just discussed. So ito na yung part na dapat mong gawin, no? So kumuha kayo ng papel, buksan nyo yung notepads nyo dyan sa cellphone nyo, and
ilista nyo to. So number 1 is ideal company culture. Sulat nyo kung high growth startup ba or established at structured na company yung gusto nyo. Pangalawa is paano ka best na nagwo-work? Gusto mo ba yung deep work focus o yung gusto mo yung nakikipag-collaborate ka at may lagi kang kausap? Pangatlo is saan ka papunta o yung career path nyo. Gusto mo ba yung expert individual contributor ka or papuntang leadership or nagmamanage ka ng tao? Pang-apat is yung sahod at benefits. Ano yung, gusto mo ba yung optimize yung salary mo, stable and predictable, or okay din sa'yo yung variable pay? And then pang-lima, yung mga non-negotiables or deal breakers. Ano yung isa o dalawang bagay na kapag nandoon sa setup ng with the client's project, hindi mo na titingnan pa yung offer. So kapag kumpleto na yung 5 yan, meron ka ng tinatawag na preference list. Yan. Ito yung gagamitin mong filter sa mga susunod na job hunt mo. Bago mo papindutin yung apply, mababalikan mo muna itong listahan na to, tapos itanong mo yan sa sarili mo. No? Kung ito yung mga sagot ko, mga preferences ko, mga bagong things na bago ko oohan or applyan yung isang trabaho. So okay nga ba sa akin mag-apply sa trabahong to? And if nag-apply ka doon and then during the interview or after the interview, you learn na may ilang bagay doon sa ano mo yung hindi nasunod, are you willing to accept the job still? So hindi ito para bawasan yung choices mo no kapag nag-apply ka. Para ito yung tinatanggap mo, yung mga bagay na yon, yun yung talagang susi para tumagal ka doon sa kliyente. Yan. Hindi yung ilang buwan lang magre-resign, a-apply ulit, magre-resign, di ba? So yan. So balikan natin mga kaibigan kong VAs dyan, yung third client na sa loob ng 1 taon. Kausap ko siya ulit last week, tapos pagkatapos niya malaman itong exercise na to, sabi niya, Loy, ngayon ko lang na-realize na hindi pala ako yung problem. No? Then sabi niya, wala daw siyang malinaw na sagot doon sa listahan kasi na nabanggit ko. So, yan yung punto ng episode na to. Hindi mo kailangan ng AI actually. Kasi narinig nyo na ngayon to dito. Pero if you want to try that, punta lang kayo sa Test Gorilla. Iiwan ko yung link dito sa podcast episode na to. Punta lang kayo doon para malaman mo nga yung ano yung 5 filters na yan. And then, if kung sakali, itong exercise na to, like I said, gamitin nyo, no? Gamitin nyo siya. Magkaroon kayo ng preference list. Mas mabilis kang makakahanap na client na talagang bagay sa'yo, match sa gusto mo, kaysa yung paikot-ikot yung cycle na taon-taon or months pa lang, resign, apply ang gagawin mo. So, kaya kung nanonood ka pa hanggang dito sa podcast ko, o nakikinig sa podcast episode na to, salamat at sana kumpleto mo na or makumpleto mo yung 5 questions na yan sa preference list and i-comment nyo sa podcast episode ko dyan kahit na isa man lang doon sa mga sagot doon sa 5. Yan. Gusto ko lang malaman kung anong klaseng VA yung gusto mong maging para sa hinaharap o para sa clients mo. So sa susunod na episode, pag-usapan natin kung ito actually, ano siya dati ko siyang kliyente. So yun yung magiging 3rd episode natin. We're gonna talk about her experiences with her VAs and yung future of working with a VA. So wala siyang VA ngayon. She's undergoing a lot of things na pinagkakabisihan niya. So it's good touch up call, no? Pagka nag-podcast kami sa episode na yon. So antabayanan niya yan, Australian client that I used to work with. And let's see ano yung mga opinion niya, mga alam niyang a certain, Australian client would look for sa isang VA. So isa siyang coach, no, life coach, and yeah, I hope masubaybayan niyo rin yung podcast episode na it's gonna be episode 3. So next week yan. So thank you so much for listening and watching this podcast, episode 2. Ako si Loy, and ito yung The Untold VA Stories. Ingat po, and hanggang sa susunod na kwento. That was today's untold story. I hope it stayed with you. If you are on your own VA's journey, whether you're just starting out or you've been doing this for years, you are not alone. Every story you heard today was lived by a real person just like you. If this episode moved you, share it with someone who needs to hear it. And if you have a story of your own, one that you've never told anyone, do reach out. Your story might be the next one we will tell. 3 new episodes every month, 2 in Taglish, 1 in English. Subscribe to our YouTube channel and Spotify
so you never miss one. Until next time, keep going. Your story isn't over yet. I'm Loy Hasmundo, and these are the Untold VA Stories.